Let's go with title 10. Crimes against property. Maring Sol, anong ano yan? Article nagsimula? Okay, 293 everyone. Mag-codal kayo, ha? Mahirap tong property. This is another breeding ground ng tanungan sa board exam nyo. Tsaka dapat pag crim lalo, master nyo talaga tong property nyo. Now, before we start with the crimes against property, you need to understand first, what is a property? Ito yung pinamabigat na term dito, kasi ang alam lang ng mga crime madalas, itong word na property na to. Personal. But they do not know that the property, there is a lot of property, kung alam nyo lang. Sobrang dami niyan. But sa crime, dalawa lang yung pwede natin ma-encounter. Itong dalawa nyo, real tsaka personal. Kasi ayun yung tinatawag yung mga tangible. Nahahawakan ba? Tangible. May mga property tayo na hindi tangible or not tangible. Mahirap maging subject nitong crimes against property nyo. Example natin, kung naalala nyo, yung si Shaira, yung Bangsamoro Pop Queen natin, na kumanta nung Selos. Sikat yun, di ba? Anong ginawa niya? Ninakaw niya lang pala yung tono ng kanta kay Lenka. Nagigets nyo? Anong klase property yun? Intelligence ng tao yung ninakaw niya eh. Intellectual yung tawag niya doon. Papasok yun sa mga intellectual property. So, somehow, part siya ng civil case. Hindi pwede rito sa criminal nyo. Nakuha ba muna? May mga ganun kayo. May mga bagay talaga kayo hindi pwedeng hawakan. Nakawin nyo yung kuryente. Hawakan nyo ba yan? Sige, hindi, mamatay ka dyan. May special law rin yan, tinatawag yung pilferage law naman. May mga iba pang property na hindi nyo talaga pwedeng hawakan, like yung mga example natin, mga books, yung mga subject ng copyright, hindi nyo rin pwede ritong itakel, under nyo sa infringement law nyo. May mga ganyan, kunwari gumawa ka ng recipe na nakawin din, hindi rin pwede. So, eto, hindi nyo pwedeng sabihin na subject ng property yung not tangible, dapat nahawakan lang. Tangible. Nakuha ba muna? May iba yung property para magkaintindihan tayo. Ano ba yung mga tangible? Yung mga nahawakan nyo. Okay, mostly, ang mga cellphone nyo, tablets nyo, are personal property. Ayun yung pwede talagang magkaroon ng word ng later on ng taking. May taking doon sa ibang property, pero hindi sila pwedeng hawakan eh. Could be subjected ng mga copyright law nyo. Nakuha ba muna? Intindihin mo na ha? Ngayon, yung property nyo, may tinatawag tayo personal tsaka real. Itong personal po, tinatawag pong movable. Nagagalaw. Yan yung mga hawak nyo ngayon dyan. Everything na hinahawakan nyo ngayon are movable. Meron naman mga real property na hindi pwedeng galawin. Mahawakan mo, kaso nga lang, immovable. Dito nahirapan yung mga crime. Kailangan mo na intindihin yung property talaga pag ini-introduce yung pag nag-aaral kayo. Kasi paano mo na nakawin? Kunwari, itong bahay na to, pwede ba nakawin to? O itong building na to. Eh, parang ang gagawin, immovable to, although nakahawakan mo. Pero, may mga property tayo na pwedeng dukutin, although classification ng batas na immovable, pero pwede nyo kunin. Kaya mga electric pa na yan, for the classification of the law, they are considered as immovable. Ayan, mga yan, nakadikit na sa mga sa real property. So, by classification, immovable. Like yung mga lamesa nyo rin dyan. For the purpose of the law, those are immovable. Yung mga upuan nyo, kahit nagagalaw nyo yan, immovable pa rin yan. Kasi for the sake of the law, it was considered na dito lang yan. Hindi mo naman pwedeng galaw-galawin yan. So, madalas, ito ang may encounter nyo. Pag tinignan nyo lahat ng elemento ng crimes against property, we take a look with 293 muna. Online babies, sa 293 tayo magsimula, ha? Who are guilty for the crime of? Wala daw po share screen. Ha? Wala daw po. Wala ba yung share screen? Sorry. Ayan, okay na ba? Okay na? Okay, so, balik tayo. Titingnan nyo muna yung mga elemento ng crime, like we have robbery, we have theft. Tingnan nyo yung robbery nyo dyan. 293, no, Maring Sol? Maring Sol, pakibasa nga.
person with intent to gain shall take any personal property. Oh, see? Binanggit ulit the term is personal property. Yun lang kasi pwede talaga maging subject ng taking natin. Pag tinignan nyo pa yung theft, the same thing. Lundag ka ng 300, I think 8. Dami kasing robbery. Ano ba yung 308 mo? Theft, ayan. Article 308. Who are liable for theft. Theft is committed by any person who, with intent to gain, but without violence, against or intimidation of persons or force upon things, shall take personal property. Oh, see? Personal property ulit yung binabanggit. Ito yung konsepto na dapat intindihin muna ng mga krim. Ulitin ko everyone, may mga property tayo na again, personal, tsaka real. Pwede maging subject yan ng pagnanakaw ng word nyong, ito yung pinaka-importante nyo dyan, taking. Yung taking natin na word, doon lang nyo pwede idugtong sa mga movable. However, there are properties that are real na pwede mo namang galawin. Pag nakuha mo yan, nagkaroon ng taking, although immovable yan, pwede rin maging movable. Ibig sabihin para nagiging personal property rin. Nakuha ba muna? Marami pong klase ng property pero hindi lahat pwedeng i-subject dito. For example, nakikonnect kayo sa Wi-Fi. Nakuha mo na to? Wi-Fi. Without the consent of the owner. What is the crime committed? Example nyo na lang, another one, yung sa GCash nyo rin. Ninakaw yung laman ng GCash. Kung titignan nyo, parang yung mga property na yun, sir, hindi naman nahawakan na. Not tangible yun, kung titignan nyo. But originally, dati silang tangible, nahawakan. Katulad ng dati, yung mga de-wire dati, yung mga connection natin eh. Ngayon naman naging wireless eh. Ganun din dati yung mga pera natin. Ngayon na nauuso yung cashless. Nagigets nyo? But they could be subjected pa rin doon sa crime ng theft nyo. O dito sa property nyo. Nagigets pa muna? Okay. So what is very important here, pag nag-uusap tayo ng property, is this word. Lalo na sa crime ng inyong robbery, tsaka inyong crime ng theft. Napakahalaga ng word na taking natin. Paano ba nagkakaroon muna ng taking? Dito nyo siya kaagad madidistinguish kasi sabi ko sa inyo, from time to time, you need to make a thin hairline about the crimes. Kasi madalas itong taking, kamukha po ng word na ganito, giving. Paano ba yung taking nyo? Example natin para maintindihan nyo mo. Mas yung giving. Ito kumawa ko sa taking. Ginawa ko, isa sa namin taking. Ito yung word yung taking. Ito tinikinig ito. Yung giving nyo madala sa sasaka. Mapaniwala na. Kasi sa property na tayo ng word. Kaya delikado yung sa property nyo, yung crime din na estafa. Pero madaling i-distinguish. You just take a look with the act. The act of taking and act of giving. The act of giving are commonly on the crime of estafa. Or the term is swindling. Nice lang yan. Swindling or estafa nyo. Nagigets pa muna. Intindihin muna. Ano lang, namnam lang muna. Ngayon, what we need to understand talaga sa crimes against property, buti nga matalino na yung ano nyo eh, yung gumawa ng caudal sa crimes against property. Kasi inuuna niya talaga yung robbery. So possibly talaga sa lahat ng crimes, robbery muna dapat talaga yung aralin. Kasi pag hindi pumasok ng robbery, theft na talaga yun. O, di mo binanggit naman doon sa 308, tingnan nyo. Without, by any person with intent to gain, shall took any personal property. Without Without violence. Violence or intimidation against person or force upon things. Yun lang yung mamasterin nyo muna. Everyone, we need to go first with the concept of robbery. Okay? Again and again, robbery and theft are synonymous. Parehas sa parehas yung elemento. The only difference in robbery is it has, ito yung term nyo, pag naging police na rin kayo, the word gamitin nyo, foot, tsaka biyak. Foot and biyak. Pag sinabi nyo foot, it is force upon things. Yung biyak naman is violence, intimidation against person.
Wala kayong pupwersahin tao, ha? Things lang yung pupwersahin natin. They have the similar element. Lahat naman to may ganito. Intent to gain. Lahat din meron pong taking. Pero the word na taking natin should be unlawful taking. Para sila niyan, nagtatagpo doon. Ang only difference is step niya, walang foot tsaka biyak. Okay? Unahin ko muna yung intent to gain. Madali lang naman to eh. Pag sinabi niyo yung intent to gain, madali kasi patunayan tong intent to gain. As long as you possess the stolen property, prima facie kaagad yun ng theft and robbery nyo. Tawagin nyo ulit ha? Prima facie. Again, pag sinabi nyo prima facie, disputable yan or rebuttable na term. Disputable or rebuttable. Yan yung pinakamadali niyang definition. Pero if you will take a look on your book, sasabihin dyan, prima facie case or prima facie evidence yan, once that this could stand alone. Kasi could stand alone ba? Kung baga nakita mo hawak na yung nakaw na gamit, hindi mo namang siya yung nakaw. It could stand alone unless contradicted or rebutted, could maintain any more its proposition. Ibig sabihin, pag nirebat mo naman so what ngayon bakit property mo ba talaga to? Pwede mo namang i-rebat Prima facie are rebuttable talaga. Pero i-conclude yan pag hawak mo talaga yung nakaw na gamit. At hindi lang dito sa theft and robbery ang possession of property. Kung naalala nyo, may diniscuss tayo no sa accessory nyo. Automatic tong dalawa are proceeds with the word fencing. Alam nyo naman yan, ang pwede lang maging subject ng fencing is only robbery and theft. Diba San Jose, thesis mo to? Ano sabi ng polis sa'yo? Hindi daw kasabi, akala nila, tingnan nyo si San Jose, nung nag-OJT daw siya, yung mga polis daw sinabi sa kanya, yung fencing daw pagbebenta lang. Inaral nyo na ang daming acquiring, possessing, concealing, dispose. Ang daming fencing, hindi lang yan yung shall buy and sell. Hindi nga lang pagbili, pati pagbebenta. Kasama yan as fencing. Naalala pa ba inaral nyo? Okay, balik tayo rito, ha? Yung unlawful taking malamang kinuha. Mamaya may makikita pa kayo dyan na ibang word na taking. Focus muna tayo rito with the word foot muna. Mamaya yung biya. Foot, everyone. Force upon things. Mababasa niyo rin yan doon sa 293. Everyone, browse muna tayo para maintindihan nyo muna. From 293 nyo, tingin muna tayo everyone ng Kodal para mas okay na kayo. 293, makikita nyo yung konsepto ng robbery talaga. Marami tayong klase ng robbery, babanggitin naman dyan with force upon things, tsaka with violence against intimidation against person. Marisol, paturo nga, ano ba yung 294? Robbery with violence against Diba, banggitin din yung biyak. Sige, 295, browse muna tayo para maintindihan yung konsepto. Ang dami na ito robbery. Puro robbery yan nandyan. Sige, 295. Robbery with physical injury committed. Pwede kasi maging resulta ng robbery. Kung naalala nyo, nung introduction, may binanggit ako sa inyo na parang Espanyol term. Na talagang ang mga robbers nyo, pag nag-rob yan, automatic pumapatay yan. Diba? Kaya nga lagi magkasama yung konsepto ng robbery with homicide. Nalala ba? Yung as long as homicide is committed during the course of robbery, the crime should be robbery with homicide. Hindi nyo pwede pag-iwalayin yun. Totoo yan. Sinabi ng Supreme Court niyan. Mga magdanakaw talaga, yung mga burglars ang binanggit. Forgot to tell you. Ito, sa ibang bansa nyo nga lang makikita ito. Burglars. Tama ba? Burglar. Tama. Kaya mga konsepto niya, robbers din yan. Pero makikita niyo yung term Ano ba? Burglars yata? Sorry. Burglars pala, sorry. Kaya makita niyo yung konsepto na yan. Sa ibang bansa, wala tayo niyan dito. Pag sa atin, robbery po. Andali lang. Sinabi kasi doon, inadapt natin yung konsepto niyan. Automatic, pag nagnanakaw talaga, mga pumapatay na yun, ready to kill na yun. Kaya hindi pwede pag-iwalayin, naging composite crime. Sige, Marisol, 296. Definition ng kaban. Yung ban. Alam niyo naman, madalas pag magnanakaw din, yung group of robbers natin o mga burglars natin, automatic nakagrupo yan. Kaya automatic dito yung word yung band. Ban. Naalala niyo pa yung aggravating nyo. There is a ban when there are more than 3 armed malefactors. Sige pa, 297. Attempted and frustrated
robbery committed under certain circumstances. Ito medyo delikado to. Kasi may decision ng Supreme Court nyo about frustrated felony ng taking. Mamaya, yan natin din to. Sige ba, 298? Execution of deeds by means of... Tignan nyo to kakaiba. Execution of deeds. Deeds, everyone. Deeds. Tingnan mo na yung deeds. Pag nag-execute ba kayo ng deeds, saan madalas na kind of property? Pag meron deeds. Diba, deed of sale. Mga ganyan nyo. O saan madalas? Sasakyan, dinidid of sale yan. Ano pa? Yung mga real property. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, ito somehow nagiging subject talaga ng robbery. Ayan, execution of deeds. Syempre, pag bumili naman kayo ng ballpen, hindi naman kayo magdidid, dyan. Para kang gago, nagdid of sale ka pa, hindi lang binili mo. Tangina, mas magastos pa yung deed of sale, nag-lawyer ka pa. Ay, hindi, yung mga lang, kaya mga immovable madalas. Pero pag sasakyan, dinidid of sale talaga yan Ano ba? Sige pa. Ito may mga lugar kasi na ninanakawan. Alam niyo naman na itong term na to. Basta hindi makahingi ng tulong. Inhabited muna. Sige pa. 300? Ayan. Alam niyo na yan. Mga lugar na hindi tayo makakahingi ng tulong. Not literally na hindi tinitirahan. But hindi ka makahingi ng tulong. Matel, sige pa. Ayan, sige pa. 301, 302. Robbery in an inhabited place or in a private. Okay, sige pa. 303. Robbery of cereals. Tignan nyo, cute na ito. Cereals, fruits, no? Ano ba yung mga cereals? Baka isipin nyo yung kinakain lagi ni Voluntad. Lagi na cereal na Coco Crunch. Di ba? Inagin pang baby, no? Paano ba ito cereal? Hindi yan yung cereal na kinakain ni Voluntad, Ayun yung mga tinatanim. Di ba? Pag napanood nyo dati yung commercial na Coco Crunch, yung may mga nakatanim na, grains, parang ganun. Fruits, ang daming binanggit dito. Kung papansinin nyo yung mga property na yan, ba't naging robbery pa rin under the concept of robbery? Kasi mga immovable. Mga tinatanim. Pero hindi lang porket cereal lang binanggit dyan, lang yun, Pwede pa yung ibang mga tanim, kahit mais yan, palay yan. Sige pa, Sol. 304? 304? Ito, tingnan nyo yung ginagamit to saan? Sa mga pagnanakaw. Ano ba yung mga piglaks na alam nyo? Yung mga susi na parang master key. Pwede rin kadugtong ng piglaks nyo dyan, tinatawag yung false key naman. Sa 305, nakita? Ngayon, kung papansinin nyo to, ito yung medyo tricky rito. Kasi even you possess only a piglaks, madalas yung makikita yung pag nagnanakaw din ng mga motor. Yung pinansusundot na susian, gagawin pinipersa lang yan. Parang ice pick nga lang itsura niyan. Pero marami kayong piglaks, yung mga kitas, ginaganon-ganon nyo ng mga master key nyo. Yung magagaling na ganyan nabubuksan nila kahit Kung papansinin nyo, supposedly, possession ng mga ganon is preparatory act. Dapat diba hindi pa punishable? Pero rito, ginawa ng punishable kagad. Hindi nyo kalimutan to Mere possession of piglaks or mga false keys is already punishable. Kasi ginagamit talaga yan ng mga magdanakaw. Sige pa, 306. Ito kakaiba tong brigandage nyo. Supposedly, dapat i-discuss natin to doon sa title 1 nyo. Brigandage, robbery yan, pero sa highways. Iba nga lang yung brigandage nyo. Amended na yan, wala na yan dyan Doon ko na lang i-discuss yan pag nandun na tayo sa piracy. May mga robbers kasi sa katubigan, may robbers sa himpapawid, yung hijacking nyo. Pero syempre, hindi naman lumilipad yung mga magdanakaw. Sa airport lang gagawin yun. Meron din yung robbers sa mga highways. Ayun yung tinatawag na crime na brigandage. At yung grupo nila tinatawag nyong brigands. Kamukha to later on ng band nyo. Doon ko na lang i-discuss pag nasa piracy na everyone, Ayun yung 307 mo, no? Who are brigands? Okay. Anyways, natin, yung brigandage nyo, who are brigands din. Anyways, natin. Ito yung mga robbery. Pero we can sum up, robbery na lang, okay na yan. Hindi ko nakita ko naman sa board exam yung robbery lang yung term. At ito yung importanteng dalawang term nyo. Yung foot, tsaka yung bihat. Naiintindihan mo na yung konsepto. Ngayon, gusto ko ipakita sa inyo, nung tinignan nyo from 293 hanggang 307 nyo, yung robbery, pwede rin pala yung taking ng mga real properties. It is not only personal. Naiintindihan ba mo na? Okay. Foot tayo, foot.
Dito muna. Again, what's put again? Force upon things. Ngayon, ang daming batang nalilito rito pag sinabing force upon things. Nakakala nila, porket sinira kagad yung property, I think may sinagutan. Nagsagot na ba yan? Wala pa, no? Okay, anyways, later on may mga ano kayo yan, na hindi porket sinira yung property, ano ka agad, robbery, ha? Madalas kadugtong nito yung word nyo. Malicious, mischief. Mamaya, nandun sa dulo ng crimes against property nyo yan. Nakikita nyo yung malicious mischief. Pag malicious mischief, talagang destruction of property. Pero, pag meron tayong foot, yung force upon things, hindi siya malicious mischief. Kasi gagamitin nyo tong force upon things para magkaroon ulit nitong word na to. Taking. Eh pag sinira mo yung gamit, wala ka namang konsepto ng intent to gain, tsaka magkaroon ng taking, hindi magiging robbery yun. Malicious mischief talaga yun. Hindi mo namang gustong maposes yung bagay, sinira mo. At ito yung madalas nakakala ng mga karim, pag sinira yung gamit, automatically, robbery kagad. Again, inuulit ko everyone, pag merong foot, dapat magkaroon ng konsepto ng taking. Dapat makuha mo yung bagay. Di porket sinira, robbery kagad. Example, itong bintana na to, nandito yung mga tablet, cellphone. Binasag to, nakalak. Tapos, nandito na, kinuha niya yung cellphone. Tabot niya pag binasag mo. Wala isang crime committed. Oh, that's simple theft. Kasi taking lang yun. Paano ngayon, sir? Paano ba yung force upon things? Yung konsepto, para makuha mo yung gamit. Ibig sabihin, ano to madalas? Yung inaral nyo sa aggravating na sinabi kong hindi ko man i-discuss doon sa aggravating nyo, but the word unlawful entry. Everyone, lundag muna tayo Article 14 nyo. It's paragraph 18. No, Marisol. Pa-check nga ako, Marisol. Paragraph 18. Nandun sa Article 14, paragraph. Sol, tama ba 18? Okay. Paragraph 18. Sige, Mare, pakibasa naman. Balikan muna natin to kasi importante. Article 14, paragraph 18. That the crime be committed after an unlawful entry. There is an unlawful entry when an entrance is affected by a way not intended for the purpose. Dapat kasi magkaroon ng ingress. Ano ba yung daanan nyo sa mga real property? This is a real property. Ano ba yung tamang pagpasok? Saan ba dapat dumadaan? Pintuan. Kakaiba ka pag dumadaan ka doon sa mga iba. O yung roof, dumadaan ka sa ganyan, sa mga walls, sa mga ceiling, sa mga sahig natin, sa bintana. That will constitute unlawful entry. That is not intended for ingress. Pag sinabi nyo pong ingress, entry rin, we will use the word of the law. Kasi later on, pag nag-arson na kayo, makikita nyo na naman itong mga ingress nyo. Tsaka yung exit, which is egress. Wala muna tayong concern dito. Anyways, this is exit. Pag merong unlawful entry, therefore, not intended for ingress or entrance. We all know that the only intended for entry is only the door. Pag hindi dumaan sa door, there will be an unlawful entry. Or kahit dumaan man sa door, kung itong door nyo nakasecure, sinira. Diba nyo? That will be still unlawful entry. Nagigets mo muna. Ngayon, itong unlawful entry, napaka-importante nito. Ito yung mga litong-lito, kahit mga pulis dito. Gulong-gulo. Ngayon, masterin nyo. Para pag naging pulis kayo, common yan eh. Index crime yung ano nyo eh. Yung theft, tsaka robbery nyo. Familiar na kayo sa index crime? Ito common to talaga, makikita nyo sa mga kasuhan. Madalas to. Ano ba yung index crime nyo? Para lang kayong umutot. Umprut. Homicide, murder, physical injury, parricide, robbery, rape, at theft. Magkasama agad yung robbery at theft nyo. Umprut. Para tandaan nyo lang. Index crime yan. Ngayon, dinagdagan na po ngayon yan kasi may siras na yung PNP. Sinasama na po yung motor vehicle theft. Or the word carnapping. MVT or C. Common to. Ito talaga may encounter nyo madalas. At marami nagkakamali rito sa kasuhan. Puta, galit-galit yung mga piskal dito. Magagaling yung mga kinakaso. O, dapat maging magaling na kayo. Ngayon, yung foot nyo,
Gagamitin natin yon para magkaroon po ng taking, everyone, yung foot, by means of, again, the aggravating circumstance is unlawful entry. Hindi mo na makukuha yung gamit pag nasa labas ka. Ibig sabihin, parang ganito yung konsepto, everyone. O, example, bahay ito. Ano itong bahay na to na property mo na? Okay, real property. Yung mga nasa loob ng real property will be personal property. Kuha nyo muna. Saan nyo employed yung foot nyo? Dito sa real property. Nakuha nyo muna. Para magkaroon ka ng entrance, ipo-foot mo tong real. Basagi mo yung bintana. Basagi mo yung mga ceiling, mga roof. Basagi mo yung wall. Para magkaroon ka ng entrance. Nakuha nyo? Nagigets mo muna. Example. Binasag yung salamin ng sasakyan. Kinuha yung mga laptop, mga gadgets doon at pera. What is a crime committed? The crime will be only theft. What's the reason? That is not a real property. Nakuha nyo muna? Again, pag ginamit nyo yung foot, yung force upon things, your intention was to gain an ingress, an unlawful entry, para magkaroon ka rito sa loob ng taking. Hindi mo na pwede dukutin yung bahay kasama yung personal property. Nagigets nyo ba muna? O, idudugtong ko, later on maglileya kayo para ano na, tumibay yung mga neurons nyo. Mag-aaral kayo later on yung mga part ng physical security nyo. Meron kayo tinatawag na third line defense, second line defense, at first line defense nyo. Dapat ang konsepto pag nag-aaral kayo ng ISM, baka di kasi ako magturo nun eh. Dapat ang konsepto kayo magdanakaw para may didihan nyo. O, may first line defense pa tayo rito. Kung ikaw yung magdanakaw, anong una may counter mo dyan? First line mo. Ayun yung bakuran. First line yung mga fences. Second line mo, ito mga doors, windows. Paano ka magpe-penetrate? The third line defense mo, yung mga safe vault. Para makuha mo na yung personal property. Nagigets nyo muna. Ibig sabihin yung mga magdanakaw madalas, yung mga robbers nyo, nagiging talaga ng unlawful entry. Susuungin niya yung mga lines of defenses natin. Nagigets mo na? Baka hindi ako magturo eh. Anyways, at least nakikita nyo muna. Ngayon, ito yung konsepto. Akala ng mga bata, porket sinira yung gamit, automatically robbery agad. Example, paano kung nakuha yung bolt or yung safe? Siyempre may laman yung sa loob, right? Kinuha ngayon yung bolt and safe. Umuwi siya sa bahay nila. Binasag ngayon yung safe or yung bolt natin para makuha yung laman nun. Will there be a crime of robbery? Yes or no? Utang, tingnan nyo. Discuss ko lang eh. Ano ba, real ba yun? For the purpose of that, pwede maging real pero nadala mo eh. Magbabol pa rin yun. Saan nyo rin ginagamit yung foot? Unang step. Normal thought process. Unlawful entry. Bakit? Papasok ba kayo sa bolt? Sira ulo ka ba? Ba't ka nag-guess? Ano? O sige, now, take the concept. May taking, pero hindi ka pumasok doon sa bolt, sira ulo ka ba? Ano yung bahay ba yung bolt? Nagigets nyo? The crime is only theft. Uulitin ko po, tangina ito. Kasi mga crime, ano to kasi tinuturo sa inyo ng college eh. Tangina kasi, hindi nagbabasa. Ulitin ko. Foot, force upon things. Saan nyo employed yung foot? Doon sa real property. Anong purpose mo? Bakit mo pinersa yung bagay na real property? Para mag-gain ka ng entrance. Natatawagin nyo, kahit door pa yung pinersa mo, basta nag-gain ka ng ingress, unlawful entry yun. Anong purpose mo para magkaroon ng unlawful entry? Magkaroon ka ng taking sa loob. Kasi nandun yung mga personal property. Nagigets na? Diyos ko, kawawa yung mga crib. Itong takin na, simple nga lang itong crime na robbery, nalilito pa rin. Again, ulitin natin. Foot. Saan nyo employed madalas? Real na type ng property. Anong purpose mo? Ba't ka nag-foot? Hindi mo na taking para mag-gain ng entrance. Puta, paano mo matitake yung wala namang entrance? O para mag-gain ng entrance or ingress nyo. O, kaso nga lang pag pinersa mo talaga yan, kasi gumamit ka ng foot dito sa pag-entrance, that will be unlawful entry talaga. Nagigets mo na. Ngayon kung nakapasok ka na, doon lang magkakaroon ng word na taking.
Nakuha ba mo na? Kaya nga kanina dinistinguish ko muna yung personal at real property nyo. Because of this concept. Mahirap magkaroon ng taking pag di nyo muna alam yung property. Nakuha mo na. Okay. So sa foot nyo, ibalik natin ulit. Madalas nakaloob yan sa isang real property. O, example, this is your real property. O, ano ba yung mga nandyan nyo? Ayan, cellphone, gadgets. O, biglang may dumaan na Shopee ulit. O, wala kayong kalam-alam. Dumaan siya doon sa bintana. Kinuha niya lahat ng mga gadgets nyo. O, kinuha to. Ako buta, jackpot yung magdanakaw niyan. Mahina 50 mil dyan pag kinuha yung isang tela na yan. O, see? Puta, jackpot yun. Kahit ako magdanakaw, jackpot yun. Kung may iPhone pa dyan, puta, dali yan. O. Ngayon, pumasok na siya, dumaan sa bintana. Nakuha niya itong buong lahat ng mga cellphone. O, what is a crime committed now? Tanungin niyo yung sarili niyo, paano ba nagkaroon muna ng taking? Ganon yung konsepto, baliktarin niyo, okay lang yan. Yung taking niya ba, ano bang ginamit niya muna? Nagkaroon ba ng unlawful entry? Yun yung unlawful entry niya na yun. Kahit minsan walang foot, akala kasi ng mga bata yung foot automatically is force upon things lang sisira yung gamit. Ang layo ng konsepto doon pala sa unlawful entry, titigil na kayo, magra-robbery na rin kayo eh. Nakuha nyo? Kaso nga lang madalas, minsan talaga, para mapasok ng real property, kasi matitibay talaga yung mga real property, somehow talaga, naninira muna. Nandito yung foot nyo para mag-gain ulit ng entrance. Nagigets na? O, yun yung foot nyo na tinatawag. Magiging robbery talaga yan. Now, ito pa yung isang delikado nyo. We're talking about the real property. May mga bagay na sinabi ko sa inyo nakadikit dito sa real property. For the sake of the law, it will be considered as real property. Immovable. Like yung mga electric pan na yan. Nakuha nyo? Immovable yung mga yan. TV, kung nakadikit man, immovable yung mga yan. Lamesa nyo, immovable yan for the sake of the law. Nakuha ba mo na? Pag hindi nyo magalaw, the word is immovable, at character lang to ng real property nyo ulit. Paano nyo kukunin yan? Paano magkakonsepto ng taking ulit? Ifo-foot nyo ulit. Ifo-force upon things. Babaklasin mo yung mga yan eh. Katulad ng electric pa na yan, gusto mo nakawin. Babaklasin mo talaga yan. Doon lalabas na naman yung another nyo na term na hindi lang po ang lawful entry. Pwede rin pong gawan nung paragraph 19 natin, Maring Sol, nung article 14. That there be? That as a means to the commission of a crime, a wall roof. Wall, tingnan nyo. Ito, ligay natin dito, nakakahiya naman eh. Puta, very elementary tayo. O wall. Nasaan yung roof? Ha? Sa taas, sa baba? Ha, taas. O, roof. Sige pa, Marisol. Floor. Oh, floor. Nasaan yung floor? O, ito. Ano pa? Door. O, door. Ligay natin dito. Or window. Ano pa? Window. Okay na po. Okay na. O, dapat to mga to, ma-broke. There will be a term na i-broke, sirain ba? Ano yung konsepto nyo pag sira rin yan, di ba? Foot then, force upon things. Bakit kaya sinisira ulit itong mga to? O para magiring din ng lawful entry, kung titignan nyo. Pero, madalas to, yung konsepto nyo do sa real property. For the reason na minsan nakadikit yung mga yung bagay na nandyan sa mga real nyo. O lalo na rito sa mga wall nyo. Ano nakadikit madalas? O yung electric fan. Ano pa, aircon. Ano pa, pwede yung TV. Nakuha nyo? Minsan may mga nakadikit sa floor. Hindi man nakadikit yan. Makaisipin nyo kasi nakadikit literally. Basta yung konsepto niya, nandyan na siya, immovable din yan. Like yung lamesa nyo. O upuan. Dito yung mga yan. Nakuha nyo? O, yung door nyo, malamang hindi naman movable yan. Although nasasara bukas nyo, immovable pa rin yan. O yung window nyo, kahit movable to, putay na, immovable yan, nandyan lang yung bitana, hindi nyo naman maalis yan eh. Pag ninakaw yung mga yan, immovable yung mga ninakaw, the crime is still robbery. Nagigit sa konsepto? O madali lang eh, putay na kasi ng college, kawawa yung mga
Tinuro mag-robbery, basta pwede sa bagay, robbery daw. Mali. Bakit tayo namamersa ulit ng bagay? For the purpose of taking. Nakuha nyo? Yun yung konsepto ng foot nyo na tinatawag. Hindi na tayo everyone. O, pag dinako yung aircon, what's the crime committed? Immovable yun. The crime will be robbery. Dinako yung mga electric pan nakadikit. Robbery. O, para sa susunod, pag naging polis kayo, tulungan nyo yung mga biktima, yung mga complainant nyo, yung kliyente nyo. Gawin yung robbery kaagad para masaya. Ilagay nyo itong foot. O, mas malaki penalty niyan. Ano ba penalty niyan, Sol? Reclusion perpetua. Ay, Huwag mo na yan, pag nakapatay yan, to naman. Doon na sa tunay 3 mo. Meron yan. Prison mayor. O, prison mayor yan. Taas yan pag robbery. Hanggang reclusion temporal. Hanggang reclusion perpetua, depending upon the circumstances. Kaya para makatulong kayo, i-allege nyo doon sa complaint sa affidavit ng witnesses nyo. O, pinasok po yung bahay namin eh. O, tayo na, majigin nyo, i-foot nyo kaagad. Dapat may unlawful entry. O, kung hindi man sira yung pintuan, sirain nyo, tas photograph nyo. Hindi, unlawful entry na. Nakukuha nyo. Kasi pag wala mga ganun, tayo na, hindi mapatunayan, madadanggirig lang sa tep yan. Sayang ang baba ng tep, probationable yun. Nakuha nyo? Magnanakaw yan, paulit-ulit yung mga sindikato yan. Kaya nga may konsepto ng band dito eh. Grupo na yan, mga sindikato na yan. Gawain na nila yan. Kung ganun gawin nyo, pag ano sirain yung bitana, pasagin nyo. Pasagin nyo para doon dumaan. Lagyan nyo ng foot, pakiusap, huwag lang tep. Tayo na napakadali ng tep. Maganda ito, robbery, mataas-taas yung crime. Nagigas yun ah. Yun yung beauty pag inaaral nyo, puta kawawa yung mga kawawa yung mga crime pag tinuruan eh. Next one, ito pa. Biyak. Ang importante rito is the word violence or the word also intimidation. Pero marami pong konsepto to. Huwag nyo sabihing violence lang or intimidation. Maraming way para mag-violence or intimidation. Pwede po pumasok dito yung threats. Pwede rin po pumasok yung word yung coercion. Ito yung delikado rito. May thin hairline kagad ng mga ganitong crime. Malawak yung konsepto ng violence or intimidation nyo, ha? First question, para magkaintindihan. May naka-gold earrings dito. Hindi siya gold ba yan? Naka-gold earrings dito. Ano ba yung mga hikaw nyo? Wala pa na. Sige. Kunwari na lang si Tendensya. Meron siyang gold earring. Kunwari yung pearl niya gold earring. Meron taga Eldorado. Sino taga Eldorado? Dito. Okay, ma-open da. Alam niyo naman, nandiyan nagaling yung mga ninja boys niyo eh. Tingnan kayo nila, pag yung Sante Polo. Dami ninja boys dyan. Ito yung mga sumasabit na jeep. Alam na mga taga dito yan sa Rizal. Delikado yung pag dumana ng Eldorado tsaka Solid, tago nyo na yung mga cellphone nyo. Sasabihin na kayo ng driver doon tsaka konduktor. Baka pumasyal kayo Tipolo ha. Dami snatcher dyan. Ginawa ngayon yung tendensya, dumaan ng ng Eldorado. Putang ina, dinakot lang yung tenga niya, kinuha yung hikaw. Ngayon, puta, napilas yung tenga ni tendensya. Biyak. What's the crime committed? Robbery or theft? See? Robbery or theft? The crime is only theft. Snatcher is only theft. Ano ulit, para maintindihan natin, itong mga bagay na to, gagamitin po ulit sa konsepto ulit ng taking. I-employ mo muna yung mga bagay na yan para magkaroon ka ng taking. Sample, si tendensya, tinutukan mo na ng baril. Hoy, akin na yung gamit mo, akin na yung higo mo. Yun. Nag-employ ng violence intimidation, magkakaroon ngayon ng taking. Nakuha nyo?
Next one, si tendensya ulit, sinuntok muna, akin na ikaw mo. Ayan. In-employed mo na yung violence intimidation para magkaroon again ng taking. Nakuha nyo. Hindi porket kunwari si tendensya, may bag naman na mamahalin doon sa jeep. Nakipagagawan doon sa old upper. Akaagaw niya ng bag niya, nadula si tendensya o nasubsub. Sugat-sugat, puro galos. What is the crime committed? Theft only yun. Hindi naman in-employ yung violence intimidation na naging injury niya para makuha yung gamit Nakuha pa muna. Napaka-importante ng word yung taking dito. Para magkaroon ng taking, employ mo na yung violence or intimidation. Ito ang problema nyo rito, kapatid talaga itong mga crime na to at may inaral kayo na itong mga ganito. Yung kahapon nyo, di ba may threats na kayo tsaka violence? Threats tsaka coercion. Alam natin yung coercion to do or not to do. Pag magdanakaw ka, robbers ka talaga, may violence intimidation, talagang ayaw gawin ng tao yan. To do. Pinipersa mo, that's coercion. O ano pa? Natututok ng baril. That's grave threats talaga. Directed yung force amounting to a crime, napapatay na. Nakuha nyo? Ngayon, delikado to. Nagtitin hairline tong biyap nyo dito sa crime ng threats tsaka ng inyong coercion. Paano lang hindi magkakaano? Yung thin hairline lang kasi dapat dito. Again, dito lang kayo ulit sa word na to. Dapat may mag-gain. May matok na property. The crime will be robbery. Kung nag-employ ka naman ng violence intimidation, iba naman trip mo. Oy, tendensya. Palitan mo yung higaw mo. Pagkabilain mo. Lagay mo dito sa ilong yung isa. Ayun yung utas. Puta coercion na yun. Kaya nanotok lang ng baril. Wala lang. Trip ko lang. Tangina mo ha. Di threats na yun. Dito talaga, ito yung konsepto nyo, taking pa rin. The purpose is taking. Pag meron taking ngayon na, that will be the crime of robbery. Ngayon ang problema, paano kung ganito? Tinutukan ng baril ulit si tendensya. Akin na yung cellphone mo. Sir, wala akong dala cellphone. Naka-confiscate doon sa review namin. Pasensya na po kayo. Ano ba yan? Wala akong manakaw sa'yo. What is a crime committed now? Wala nakuha. Tangina, okay. Wala kang taking What will be the crime? Ano yun? Dali lang, pwede ba maging attempted frustrated? Pasok yung mga inaral nyo. Pwede ba? Frustrated, independent will of the perpetrator niya ba yun? Na dahil hindi dala yung cellphone? Hindi naman. Dapat mabibigilan siya dahil may ibang tao, kunwari nakawan. Pero mamaya malabo to Wala kasi frustrated robbery pagka ano nyo. Mamaya, pero sa biyap pwede mangyari. Mamaya sa put nyo, wala. Dali lang ha, relax na muna. Dito sa biyap pwede pa. Magkaroon ng frustrated robbery. Pero dapat independent will of the perpetrator. Pwede rin magkaroon ng attempted by reason of cause or accident. Hindi niya nakuha yung gamit by reason of cause or accident. Paano yun? Wala na siya nanakawin talaga. Hindi pwede maging robbery kung titignan nyo. What is a crime committed? Kung naipuwersa kang ibigay yung gamit, that will be coercion. Nakuha nyo? No. Yung coercion nyo talaga, tututusin, yung threats kasi part din lang ng coercion Yung robbery talaga, pwede maging grave coercion. Kung naipuwersa kang to do something na ayaw mo, whether it will be legal or ayaw mo, or gusto mo, basta puinersa ka. Nagigets ba muna? Tignan nyo yung kasi later on, pag nag-piracy tayo, highway robbery or brigandage, saka yung hijacking nyo, pumapasok talaga yung crime na grave threats at coercion din. Ina-employ yan ng mga robbers Nagkakaintindihan mo na, pag snatcher lang po, na crime is only theft. Kunwari ulit, inagaw yung bag ng tendensya, pag-agaw ng bag, nadapa si tendensya, sumusubulit, nagkaroon ng injury, what is a crime committed? Theft only. Yung violence, yung mga physical injury, dapat i-employ niya muna yan para magkaroon ng taking. Sino ba nagsabi mahirap yung robbery? Kasi ang tangina kasi ng college yung mga nagtuturo sa atin minsan kung ano pinagsas. Robbery, lalo pag police kasi iririm ako kagad kayo Basta robbery yan. Hindi man lang inalam. Pero tulungan nyo ulit yung mga biktima. Kunwari si tendensya, nag-report ulit. Ma'am sir, ninakawan po ako. Anong gagawin mo bilang police ulit? Gawin mo robbery biap ulit. Lagyan mo sa affidavit mo, sinuntok ka tinutukan ka ng kutsilyo. Tangina, di sureball yung snatcher na yun. Ano ba itsura ng snatcher? Ano po yun Nakakulay blue. Sando po yun
Asando po. Tapos may bracelet po yun. Tapos yung buhok po medyo mahaba. Tsaka manipis pa yung bigote niya eh. Ayan. Ano gagawin niyo para makahuli kayo? Wala na yung pag-rubber, puta hirap ulihin yung mga yan. Magpalabas kayo ng preso. Tapos ipasuot niyo yung identification. Tsaka niyo barilin doon sa labas. Tang-ina. Medalya pa ng papuri. Tapos real pa ko, ilagyan ko lang ng barrier ha. Ganun yung ginagawa ng mga kapulisan natin dyan. Pag may nag-report ng robbery dyan, matik yan. May lalabas yan ha. Yung nakakulong, papalabas yan. Tapos save identification. Hindi papasot. Ayun na, tapos robbery shootout. Patayin na, wala na, huli na. So, see yun. Dapat minsan nagmamagic tayo eh. Hindi, wag yan ha, hindi sa libro yan. Again, foot and biyak. Foot and biyak. Again, what's the very concept? Pag-iisipin nyo, pag nagkaroon dapat ng taking. Paano ba nagkaroon ng taking? May ginamit ba siyang foot? Saan ba pwede gamitin yung foot? Madalas to sa real property para mag-gain ng entrance. Unlawful entry, ano pa? Para nakadikit yung property, immovable, puinersa rin. Foot yun. Biap ngayon, para magkaroon ng robbery, kailangan i-employ yung violence or intimidation para magkaroon ng taking. Kung ako sa inyo, lagi nyong i-robbery yan, basta nakawan. Ipasok nyo sa affidavit nyo itong biap, tsaka foot. Tatanungin kayo yan lagi ng nyo eh. Pag pulis na kayo, ano yan? Ano sir, robbery biap? Ano to, robbery foot sir? Alam nyo na yung concept of foot, unlawful entry. O di kaya that there are wall, floor, door be broken. Okay na. So, yun yung importansya ng article, paragraph 18 at 19 nyo. Kung madalas ginagamit po sa crime ng robbery. Nagigets na? Madali lang naman yung robbery. Ngayon, maraming klase ng robbery. Huwag na tayo magpagulo. Everyone, browse muna tayo ulit. Okay na yung 294 nyo, that's be up. Browse muna natin para magkaintindihan tayo lahat mahigit pa. Tignan nyo yung 295 nyo. Ano yung 295 ulit, Marisol? Robbery with physical injury. Madalas po, lagi talaga merong konsepto yung robbery nyo ng ganito. Composite crime. At hindi na kayo bago sa term na ganito o tinatawag yung special complex crime. Hindi nyo pwedeng ihiwalay ang mga crimes against person na nagiging result ng robbery. What's the reason again? Yung mga burglars natin are automatically, they are ready to kill basta nagnakaw yung mga yan. Kaya automatic hindi lang po physical injury, kasama talaga yung homicide. At madalas ito ang may encounter yung crime talaga. Robbery with homicide. At alam nyo na to. Example natin ulit, yung bahay kung naalala nyo. O tatlong palapag ulit. Yung isa rito ulit, ni-rape nung young beautiful lady during the course of robbery. Yung isa naman, nandito, niraransak yung first floor. Yung isang robber nandito. May pumasok ulit na tatay, kung naalala. Nag-warning siya tong isa, napatay niya, kasamahan niya. What is the crime committed pa rin? Robbery with homicide pa rin. Kahit sino pa mapatayin nyo, kahit yung mga pulis pa nakapatay sa mga robbers, robbery with homicide pa rin ang ikakaso. Bukod na rin itong tatlo na to, nakipagbarilan sa mga pulis. Yung mga pulis na napatay yung mga robbers, kakasuhan pa rin yung mga yung robbery with homicide. As long as homicide is committed during the course of robbery, the crime should be robbery with homicide. Yung rape nyo, hindi na i-consider yan, but only as an aggravating circumstance. Dagdag na lang ignominy. Nakuha nyo muna. Huwag nyo iwalay basta may mga tay, pag nakawan, automatically, robbery with homicide. Clear tayo? Sige pa, 296. Ito, madalas kasi. Alam niyo naman, pag mga robbers, katulad nito, gawin na nating 4 ngayon. There could be a definition again of pa-ban. Alam natin pag ban, more than 3. Dapat 4, 5, and 6, and so forth nyo. Ano pa requirement? Huwag nyo kakalimutan to. Kailangan meron mga weapon. Binanggit na armed malefactors eh. Kailangan meron man lang silang mga weapon. At automatic yan, pag robbers, may weapon talaga yung mga yan. Ano sinabi sa Supreme Court nyo na consider a weapon? Even a stone is considered as a weapon. Madali lang yan yung band nyo.
O, tinatawag nyo, robbery by a band lang. Eh, ganun pa rin, robbery pa rin naman yun eh. Eh, paano pag nag-fall ng tree? O, tatlo na yung magdanakaw nyo. O, robbery na lang, walang ban. Walang aggravating na ban. Sige pa. Marisol, 297. Attempted and frustrated robbery. Okay, o, ito pag-usapan natin. Attempted, tsaka yung frustrated. Yung madali naman yung consummated eh. Ito ang problematic dito. Because there is a jurisprudence na yung Supreme Court nyo, na doon sa theft, everyone, idudugtong ko lang muna unti yung theft, wala na po ngayong frustrated theft. Wala po again na frustrated theft. No, frustrated theft. Ngayon, sinabi ko magkamukha lang to. The only difference is foot tsaka biyap. Doon sa biyap nyo, maaari pa magkaroon ng frustrated by independent will of the perpetrator. O kunwari si Tendensya, tinutukan ng baril, akin na yung bag mo. Si Tendensya, nanlaban. O krime. O tangina, hindi niya rin alam, may baril din pala si Tendensya. O ito na yung bag, o pagkano may baril din. O independent will of the perpetrator. Hindi niya talaga mapaperform yung sa biyap lang pwede na mayroong frustrated. Pero doon sa foot nyo, malabo magkaroon ng frustrated. What's the reason? Sinabi na ng Supreme Court nyo, pag yung mga act of taking, as long as you possess the stolen property, the crime is already consummated. Mere possession lang po, consummated na. Kaya doon sa foot, maaari wala ng frustrated na robbery by foot. Nakuha nyo ba muna? O, ingatan nyo ha, may biyap kasi tsaka may foot. Doon sa foot kasi, taking lang talaga yun, hindi naman violence intimidation. Unlike doon sa taking ng biyap nyo, kailangan mag-employ ng violence intimidation eh. Inanlaban yung tao, hindi mo talaga makuha yung gamit. Independent sa will ng robber yun. Nakuha nyo, pwede magkaroon ng frustrated. Pero doon sa taking na foot nyo, kunwari pumasok siya sa bahay, unlawful entry, kinuha niya na ito cellphone, biglang dumating yung mga lawful owner. O magdanakaw, nahuli ka agad. Nung stage. Pwede ba mag-frustrated? Hindi pwede. Kasi mere possession of the stolen property consummates the crime. Nakuha nyo? Ito yung delikado nyo rito. Saan lang pwede? Lagay na natin. Sa biyap lang. Ang hirap dito ng attempted, Diyos ko. Kututusin. Ang dami na naman pwede kasi ito. Kung naalala nyo, minaral tayo na ito. Kaya tawag yung indeterminate, hindi sentence, ha? Ayan ang mga utak nyo, ayusin nyo. Wala tayo sa penalty, ha? Indeterminate offense. Hindi malaman na crime. At tulad niyan, o example, pumasok ako ng bahay, pinasag ko yung bitana, dumaan ako ng bahay. O biglang nandun yung mga tao. What is a crime committed? See? Ang dami pwede maging crime. Merong malicious mischief at meron pang trespass to dwelling. Indeterminate siya eh. Nakuha nyo? Mahirap nung attempted kung tutusin. Paano magkakaroon ng attempted? By reason of, again, tandaan nyo na yung word natin. Ba't nagiging attempt? Cause or... Dito lang pwede. Cause or accident. Ano yung cause of accident? Siya po lang yung ating others. Kailangan na ako tumalit sa pare-pare. Ito ko lang pare-pare. Ulitin mo niya lang kalakawan. Kung ginawa, pinasok ko na yung kamay niya sa plaza. Ulitin yung mga laman. Taka pala naman yung laman ni plaza. Hindi cause. Attempted. Ako niya. May taking na, may tinitig siya kasi malang hindi niya matitake talaga kasi wala. O, ang problema nyo, yun na naman pwede maging resulta yung ano, nantutok ng baril. Grave threats. O, nakuha nyo na, may magiging magdanakaw, pagtutok niyan. Papaya, putang ina, walang laman. O, zero, putang lugi yung rubber. By reason, of course. O, minsan yung by accident nyo, kaso, medyo joke time yung mangyayari pag by accident eh. Sabi yung mga paparad nyo dating comedy, yung mga pera nakatali pa, tsaka yung mga wallet. Nakatali doon sa bulsa, dati uso yung mga chain. Yung mga ganon. O, kinuha na yung wallet, putang ina, hindi mo talaga makukuha yun. Nakatali eh. Paano magkakaroon ng taking? Hindi wala talagang taking.
Hindi niya makukompleto talaga yung elements ng crime. Pero titingin nyo, attempted, pwede. Kasi malabo, kasi sa totoong buhay po tayo na grave threats na lang, tsaka grave coercion eh. So okay pa eh, kasi indeterminate offense lagi. Hawa mo na. Okay na. Kung na rin, pumasok ka ulit ng bahay, gusto mo nakawan eh, yung bahay bago pa lang pala, walang mga gamit. Putang na. O anong crime? Putang attempted, wala nga taking eh. Alagaan nyo muna yung taking. Diyos ko naman, ulit-ulit tayo. Kanina ko pa binabagit yung taking. Kawawa naman tayo pagka ganyan. Hindi ba pwede indeterminate? Hindi trespass o dwelling na lang. Dapat doon sa attempted nyo, magkaroon ng taking man lang. Pero hindi niya makuha by reason of cause or accident. Nagigits na. Ang dali lang eh. Utak nyo lang yung nagpapahirap sa inyo eh. Sige ba? Paring Sol, 29. Ano tayo? 29. 298. Everyone, tingin mo na 298. Ito yung sinabi ko sa inyo, pero robbery pa rin siya. Konsepto ng robbery, pero pinapa-execute yung mga ganito. Pag meron tayong mga deeds, madalas sa kontrata, by reason na ang mga bagay na kinukuha ng taking is real. At nag-execute ng deeds para magkaroon ng taking. Common sense dictate to, everyone, pag real, kahit tangible yan, hindi mo naman pwede magkaroon ng taking. Bahay, lupa, hindi pwede magkaroon ng taking talaga dyan. Paano mo matitik? Ano lang pwede nyo kunin pag mga lupa, bahay? Titulo. O naibenta sa iyo. Ngayon, anong ginawa para magkaroon ng taking? Tingnan nyo dyan. Employed ulit yung violence. Or? Marisol? Parang B-up siya kung titingnan nyo. Parang robbery rin naman to eh. B-ups nga lang siya. Anong gagawin madalas? Hindi mag-violence or intimidation ka. Lokohin mo yung tutukan mo ng baril yung lolo mo. Akin yung pamana ha. Alagay mo dyan pangalan. Ano ba ka? Ano ba sul ka? Hindi, ano first name mo? Mary Georgie. Ilagay mo Mary Georgie dyan ha. Ayun na, that will be robbery pa rin. Ano to kung short, parang blackmailing po. Ingat kayo rito, pumasok ng word yung ganito. Lalo na yung mga ganyan, nag-i-intimidate. Tangina, lalabas ko yung skandal nyo ni Alejo Sul pag di nyo binigay sa akin yung bahay nyo. Mag-execute na kayo ng deed. Ganun yung mga ginagawa. Tatakutin yan, papatayin ko yung anak mo, pamana mo sa akin yung property na yan. Ano ba yung mga deed nyo marami? Pwedeng by wills. Maraming deed basta yung documents na transfer nyo yung property to another person. Nakuha nyo? O yun yung magdala sa ginagawa ng mga auntie-uncle nyo sakib sa lupa. Ayan, tandaan nyo si auntie-uncle nyo. Ayan. Kung ginagawa kaso, iba ginagawa nun eh. Mga manluloko eh. Manlulokohin ka. Iba naman yung crime na yun. That will be the crime of estafa. Pag meron deceit para makuha yung property, para magkaroon ng giving, that will be estafa. Nakuha nyo muna. Dahil lang, tinitin-learn ko mamaya, makikita nyo ha. Ngayon maraming ganito na. Makikita nyo sa mga yung mga namba-blackmail. Para makuha yung ibang property. Hindi lang po sa real property. Bigyan mo akong 10,000. Hindi ko ilalabas yung sinend mo sa akin picture ng titi mo. 10K, send mo ngayon Gcash. What's the crime committed? Robbery, B-up. Intimidation din yun. Bigyan mo ako 1 milyon, di ko lalabas ko yung scandal mo. Ayan. B-up. Nakuha nyo? May ganyan nangyari sa Laguna at nahuli yung taga Santa Cruz. Naku, nagbagyot ako, pero ewan ko, edo ko yata yun, hindi review, no? Taila, inaaning niya yung babae, lalabas niya daw yung skandal. At kabady yata ni Garing Galaw yun. Tangina, pastor pa naman. Diba? Ha? Na-dismiss na ba? Anyways, robbery po yun. Kung pa naman ano yung babae, tapos nangingi ka ng pera, diba? Ang pastor yun. Sa Kristan ba? Robbery yun. Para makakita nyo, B-up. Nagigits na. So, yung blackmailing nyo, tandaan nyo, ha? Robbery. B-up nga lang. Kamukha nitong by execution of deeds din. B-up din naman to. Pero, by deeds na in-execute naman by means of violence or intimidation. Kahit hindi yan. Next one, 200. 99 ka na ba?
Robbery in an inhabited house or public building or edifice devoted to worship. Ano ulit? Robbery in an inhabited house or public building. Inhabited. Inhabited. May mga tao. Kung papansinin niyo itong mga place na to, inhabited, parang may ganito konsepto. May mga tao. Kasi binanggit dyan, tingnan nyo, edifice, devoted for religious worship. Kasi ang akala natin pag robbery, automatic kasi po, dapat merong ganito konsepto eh. Diba, dwelling. Totoo naman yan, inherent po sa crime ng robbery, lalo pag foot is dwelling. Eh syempre, may mga iba pang lugar na hindi naman dwelling. Yun yung binabanggit dito, yung other public places nyo. Merong inhabited, nandyan yung mga tao. Ano ulit yung mga lugar na yun, son? Edifice? Religious worship lang nakalagay. O religious worship. O ayan, any places naman na yan. Basta ano, parang public place nyo. Pwede pa rin magkaroon ng konsepto ng robbery. However, kung titignan nyo, papansinin nyo, parang dapat walang ano eh. Walang konsepto ng robbery kasi walang unlawful entry. What's the reason? Pag public place, ano ba pwedeng gawin? Pwedeng pasukin eh. Wala namang prohibition dyan. Katulad yan, tingnan nyo, pumapasok. O yan, paano yan? Wala tayong unlawful entry. Hoy, may Shopee kayo, mga inayupak. Everyone, tingnan nyo muna. Itong ano nyo, public place talaga to, kahit sino makakapasok. Kung pwede ba magkaroon ng robbery? Ano yung konsepto rito? Nabasahin natin maigi muna. Parang gulo sir, hindi na pwede yung unlawful entry rito. O sige, Maring Sol. The malefactor shall enter the house or building in which the robbery was committed by any of the following means. Through an opening not intended for entrance. Ayun, nakikita nyo pa rin. O pwede pumasok pa rin ng unlawful entry. Nakuha nyo muna. O hindi naman intended for entrance yung pinasukan. Eh paano pag dumaan naman sa entrance na pwede naman dumaan talaga pag public place ba? Diretso mo. By breaking any wall, roof, or floor, or breaking any door or window. Alam nyo na to, foot. Pwede rin gawin sa lawful entry. Saan pa pwede? Yung mga part ng real property na sisirain yan. Malamang yung mga edifice, real property rin. Sige, Pastor. By using false keys, picklocks, or similar tools. Magkakaroon din po ng lawful entry pag gumamit tayo ng mga picklocks or yung mga ating mga false key. Sige ba? By using any fictitious name or pretending to be exercise. Tingnan nyo, kakaiba to. Kunwari, member ka nung ano, ayan, kunwari, nagpe-pretend na Shopee, hindi mo pala Shopee. Ang ano na pala, sindikato, magdanakaw pala. O tingnan nyo, may bago ulit. O, using fictitious name. Fictitious or may mga pretending. Nagpe-pretend ka. O, delivery po, hindi naman pala magdi-deliver, tapos nakita, walang tao. Ay, sakto, break time. Daming laptop po. Jackpot. Robbery pa rin yun, everyone, ha? Ay, ewan ko na pa rin dyan sa Facebook. Bagong modus yan ng mga Shopee. Yung winarningan ko kayo nakaraan. Alam nyo, modus na yung mga Shopee, naka-uniform pa ng mga ganyan. Tapos kakatok ko na sumasagot. Hindi alam na walang tao. Ano gagawin niya? Papasok sa bahay yan. Kunwari, may dalang pang-box yan. Patalagayan pala nung ninakaw niya. Nakuha nyo? Robbery pa rin. O, sige pa. Ano na po? Banat. The robbery be committed under any of the following circumstances. By breaking of doors, wardrobe, chest, or any other Ito, kakaiba to. Tingnan nyo. Ay, wag na yung wardrobes. Lagay ko na lang mga furnitures na lang. Para general term. O, like mga cabinets. O, yung wardrobe kasi damitan eh. O, may mga ganyan tayong mga lugar sa loob ng bahay. Pero pang social po ito eh. Wala kayong gano'n. Pag may mga pantry. Yung may mga room. Kasi pag mayayaman, may sariling kwarto yung damitan nila eh. Ay, malamang pag pumasok ka doon, ay, robbery pa rin yun. Unlawful entry pa rin. Huwag niyo isipin yung mga bolt, safe. Hindi mo mapapasok. May mga ganyang bahay yung mayayaman. May library sa bahay. Nagigits niyo ba? May mga ganyan eh. Sa atin eh, mahihirap tayo. Wala eh.
May mga ganyan, may mga wardrobe yung iba. May pantry nga ibang bahay, di ba? Kapag social, pasok ka lang dyan sa pantry pag nagugutom ka. Wala tayong ganun po tayo. Hindi mo ba yung budget? Pag mayaman lang, pwede. Nagigets mo na. Kaya ganyan, pag mayaman, may wardrobe na sarili, yung malalaki. Kwarto rin yun. Nandiyan yung mga sapatos nila. Kaya sila Manny Pacquiao, may mga ganun yan. Yung mga collections nila, doon nilalagay. Tayo wala nun. Sige ba? Ano ba, Maring Sol? By taking such furniture or objects away, Ito. Bakit yung furniture pag ginawa rin, robbery rin? Kasi for the sake of the law, consider na nakadikit yan, that will be still robbery. May masisira pa rin na wall, floor, na magiging broken yun. Nakadikit na yan eh. What else? be broken or forced upon, open outside the place. Okay na yun, no? Entrance. Ano pa? Wala na? Open ang sinasabi. Okay, wala na. Nakikita nyo muna, kakakaiba itong robbery na to. Nagigets nyo muna. May mga tao pwedeng inhabited. Madalas, ganito na rin yung konsepto nyo rin. Ito lang yung pinaka-shortcut ko pag sinasabi ko sa mga bata. Basta yung real property, pag sinira yan at nakadikit yung mga bagay dyan na kinuha, automatic yan, robbery yan. Or di kaya, pumasok ka, ito, kakaiba eh. Nakagain ka ng entrance. O lalo sa mga hotel, di ba ang dami nagpapanggap din dyan, kunwari mga naglilinis. Tapos papasokin yung kwarto, ano na po, kakatok yan. Ano na po, service na po, cleaning service po, room service po. Papanggap na ganyan. O that will be robbery. Nakuha nyo? Ayun yung magagandang modus. Diyan kayo kikita. Pasukin nyo yung mga public places, mga real property na ganyan, panggap lang kayo. Ang dali. Ano po, room service po. Yung uniform ko lang kunwari nakaputi ko eh. Ang dali, kung titingnan nyo. That's still robbery. Nakuha na mo na. Ingatan nyo to ha. Baka sabihin nyo hindi to robbery. Mga nagpipretend, may fictitious. Okay na. Okay ha. 300. Robbery in an uninhabited May ganito naman lugar. or by a Alam niyo naman to, hindi mo walang mga tao. Wala tayong mahingihan ng tulong, not literally walang tao, but an inhabited place. Madalas kasi yung konsepto rito, nagkakaroon ng lawful entry for the reason naman, mayroong prohibition. Bawal pumasok. Ano yung makikita nyo? Violators will be apprehended. That will be trespass to dwelling. No trespassing. Ay, madalas nyo. Mga prohibition. Pero hindi naman kailangan ng karatula. Basta may bakuran. Hindi mo talaga pwede pasukin yun. Pag pumasok ka, tingin niyo konsepto, may prohibition. Hindi yan lawful entry. Nakuha nyo, katulad ginawa ni Alin, tumatalo doon sa bakuran sa kabila. Unlawful entry yun, yari ka Alin. Trespass to dwelling, kaso mali yung nakalagay doon sa bahay, no? RA 3815 daw, hindi naman RA, app number dapat. Di ba nakalagay doon may prohibition, nakita valid? Yari ka. Trespass to dwelling. Anyways, anong purpose? Bakit ulit papasok rito? Dalang Marisol, pakibasa muna. The robbery mentioned in the next preceding article. Ano ba yung next? Proceeding. Ano yung preceding nyo? Mga public places din. Tapos meron naman dito prohibition. Mga edifice, mga public place din. Public place dapat, ha? Sige. If committed in an uninhabited place and by a ban, yun na po, sa Spanish man. Okay na. Tingnan nyo to. Yung madalas, kunwari yung mga ano nyo. Yung mga madalas yun. Kunwari na lang, bagong gawa subdivision. Diba may prohibition mo na yan, bawal pa pumasok. Although public places na yun, kung titignan nyo, pwede ka naman pumasok to those yun eh. Kaso nga na may prohibition niya kasi ongoing pa. Yung madalas na nakawin nila doon, yung mga tanso, bakal, mga materyales. That will be still a robbery. Ano yung importante yung prohibition? Kasi pag nagkaroon ng prohibition, meron ulit nito. Nakuha nyo? Maraming way na pagpasok. Pag ayaw papasukin, hindi prohibition, hindi unlawful entry, ba't ka pumasok dun? Nakuha nyo? Madalas makikita yung sa public places din yan. Kung kunwari yung mga simbahan, mga restaurant, tapos may nakalagay doon na prohibition. Yung authorized personnel only. Kaya pumasok ka doon, prohibited, unlawful entry, kinuha mo yung mga gamit, the crime will be still robbery. Naalala ko yan, putang ina, ang hirap nun, nakaraan, tangina, tawag sa investigador. Sir, ano pwede kaso rito, pumasok na simbahan. Kinuha yung mga donation, yung mga pera, sa yung mga pagkain.
O taga ano pa yun, taga dito lang yung magdanakaw eh. Sa Taytay nga lang nagnakaw sa simbahan. Putangin na yung pare, mura na mura. Galit pala mo, putang nakawa ba naman sila? O kaso nga na malalaman nyo ito pag nagpulis kayo, lagyan ko barrier ha. Kasi bawal kayong magkaso ng index crime. Papagalitan kayo ng mga hepe nyo. Alam nyo to? O, balik tayo ulit. Ano to? Homicide, parricide, robbery, rape, theft, physical injuries. Plus na ito. Yung motor vehicle theft or carnapping now. Oo, kasi may grade yung mga hepe ngayon, lalo nung nakaraan, nung pag-upo ni BBM. Kasi kailangan pagpasok ng presidente, dapat zero crime rate daw, chuchu. O tangina, hindi malabong walang krimen. Inaral niyo sa crime. Criminology sa body of knowledge. Dire-recite ni Apid kagabi yun eh. Apid, sige nga, sample nga. Dapat memorize nyo to eh. O, diba? Crime is a social phenomenon. Event lagi nangyayari. Kaya nga swerte natin mga criminology. Hindi ka mawala ng trabaho. Nakadugtong yung crime sa inyo eh. It is a social phenomenon. It's like a typhoon. Lagi mangyayari yan. Posibleng mawala. Event yan sa society. Part pati na normal part ng society yan. Dito rin naranin po ng criminology. Ang hirap nito sabihin mo mababay crime rate. Anong mangyayari? Yung mga heavy kasi na istasyon, papagalitan ng PD yan. O ba't ang taas ng crime rate mo rito si Opie ng Teresa? Ilipat mo na kita. Wala akong ginagawa dyan. Ang taas ng crime rate mo. Lipat ka mo doon sa hala-hala. Wala crime rate talaga doon. Tagaan nga lang. Sa hala. Sino ba taga-hala-hala rito? O yan, di ba? Mahina crime rate doon. Pero po, tawag na puro tagaan. Rape. Yung mga common. O index crime may mga yan po tayo. Papagalitan kayo ng happy mo pag investigador ka tapos kinakaso mo to. Tatasi, nagtatarya dun sa ano, sa istasyon. Ngayon, tumawag yung investigador, sir, ano ba pwede pa ikaso rito? Eh, robbery naman yan eh. O, anong pwede ikaso? Para hindi maging index crime. Inherent to, tandaan nyo lagi oh. O, kaso nga lang, hindi pwede maging trespass to dwelling. Sir, pwede ba yung trespass to dwelling? Hindi pwede. Buti kung bahay eh. Bahay ng Diyos yan eh. Pwede pasukin yung wala trespass to dwelling. Ano pwede yung kaso? Other forms of trespass. Later on, nalalaman niyo. Ano yung kaso? May other forms of trespass kayo. Later on, nalalaman niyo. Hindi niyo pwedeng ano to. Magagalit yung hepe niyo sa inyo. Putangin na papagalit. Tangin na ka. Trabaho na trabaho. Tumatas yung crime rate dito. Lagi naman sa isita ako rito. Hepe mo, yari. O yan yung ano, sabi sa inyo, lagyan yung barrier. Kaya nga pag yung book to, malalaman nyo to pag pulis na kayo, na may kudal pa rin kayo dapat. Madali na yan eh. Tsaka cream pro lang yung mamasterin nyo. Paano mag-file ng complaint, paano gumawa ng affidavit. Ito pwede yung kaso. Kasi inherent na yan dun eh. Pag mayroong mga prohibition, ano na yan, other forms of trespass. Okay, balik muna tayo. Marigsol 301. Uninhabited house. Okay na yan. Sige, dwelling din naman yan. Sige lang. 302. Robbery in an uninhabited place or in a private building. Okay na yan. O, ganun din yun. Pinasok yung mga local entry, yung mga places. What else? Robbery of cereals, fruits, Ito kakaiba. Cereals, fruits, what else? firewood. Firewood, no? Cute. Pati ba naman yung firewood? Kasama. Pang ano, pang gatong. Sige pa. Next article na siya. Hindi, basahin mo muna yung ano. Kakaiba tong In cute eh. an uninhabited place or private building. Tapos, in the place... Saan nyo makikita mo na itong mga cereals, fruits? Tingnan yung binanggit ni Maring Sol. Sol, pakibasa. In the cases enumerated in Articles 299 and 302. O, ano ba yung mga places na yun? Any public places din. Ba't commonly, saan nyo ba makikita to? Ang iisipin nila tayo rito, nasa farm. Pag nagnakaw ba sa farm, kinuha mo yung mga tanim, what's the crime committed? Will that be robbery? Oh, that will be still qualified theft only. Ito problema nyo. Itong mga cereals nyo, oo, galing ng farm, pero inani na. Nandoon na sa imbakan ba? Nakuha nyo? Yun na magkakaroon ng robbery. Nagigets?
Nag-gets ba mo na? Wow. Nonchalant, ha? Next item, 3 o 4. Lumpakilaw, no? Possession of pick lock or similar to. Sinabi ka na to. Pagsabay nyo na yung pick locks nyo, tsaka yung inyong... Magkatugtong yan, ha? Pick locks, tsaka false keys nyo. Again, these crimes are mere preparatory acts. At inaral natin, ano lang yung punishable dapat? Kailangan overt act. Diba wala pa namang overt act na pagnanakaw dito? So what kung meron ka nito? Kung ngayon, talagang ginagawa ng mga robbers nito, anong ginawa ng batas ngayon? By mere preparatory acts, it is already punishable. Ngayon kasi ginagamit talaga ng robbers yun. Naku, lalo yung mga modus operandi bago ngayon. Yung lata, tapos may dalala na gunting. Hindi na yun na poposes talaga ng picklocks nyo. Lata lang tsaka gunting. Gugupit-gupitin lang yun ng mga robbers nyo. Tapos ano na yung gagamitin ng picklocks. Paano pag yun nahuli nyo? May dalalang lata tsaka gunting. Ang utak na, alam nila kasi may kaso na yung picklocks eh. Ano gagawin nyo ngayon? Pwede nyo bang sabihin na picklocks or false key yun? Ang hirap, no? Basahin natin ngayon. Tignan natin. Sige, Marisol. Pero yung picklocks mo na. Any person who shall without lawful cause have in his possession pick lock or similar tools specifically adapted to the commission of the crime. Ayun, pwede pa naman po similar tools. Minsan naman yung picklocks, butangin na, ano lang yun eh, ice pick eh, pinanipis. Pupurisain lang yung motor niya, sasaksak na yun, tapos aandar na yan. Nakuha niya, pwede kahit ano, similar tools. So, pwede niyong arrestin yun, modus operandi rin yun. Preparatory acts. Kaya pag magiling kayong pulis, putangin na, lagyan nyo ng ganyan. Kunwari walang nanakaw. Ang hirap eh, ano yung kakaso nyo, tapos di pa nakapasok. Putangin na, taniman nyo ng picklocks. Pwede yun. Pwede. Putangin na, ano naman pinagtuturo ko, pero kagaguan. Anyways, barrier ulit yun ha. Ganyan yung barrier. Ano yung badyo? Alam mo, walang crime by crime. True. 3, ano na tayo? Putangin na, huwag kayo maging masama yan ha. Isa tayo? Huwag nyo gagayahin yung mga bad yung bad. So na tayo 3 o 3 o 5, ganito yan. 3 o 6, everyone. Ito, sinabi ko sa inyo itong brigands, tsaka nating aralin to, ha? Okay, malala, hindi ko naman malilimutan to. Nandun to sa brigandage nyo, yung sa crime ng piracy, tsaka sa hijacking na dudugtong. Sa title 1 na. Doon na. Nandun yung piracy nyo. Mas maganda kasi doon, malalaman nyo yung mga klase ng rubber. Na rubber na pang tubig, rubber na pang airport, tsaka yung mga rubbers nyo na pang highways. Ito kasi highways to eh. Parang mag-iiba yung crime. Piracy na pag sa tubig. Ayan. Hijacking pag sa mga airports. Tapos brigandage na pagka ano naman, highways. Nakuha ba muna? Relax lang, ha? Okay, so we are done on robbery. Again, konsepto lang everyone. Madalas ang robbery nyo talaga, titingnan nyo, may involved talagang real property. Yung muna yung tingnan nyo. Para yung real property, para mapasok, gagamit tayo ng foot, para magkaroon ng lawful entry. At madalas yung mga real property, meron talaga mga prohibition. At marami kang way para pumasok talaga, magkaroon ng unlawful entry. Katulad nung ibang mga inaral nyo, like nagpe-pretend, using fictitious name. Magiging robbery pa rin yun. May prohibition, hindi talaga pwede pumasok. Magiging robbery para ma-penetrate yung ano ulit? Yung real property. Hiwalayin nyo lang yung biyak nyo. Yung biyak talaga is violence intimidation para magkaroon ng taking. Iba siya kung titignan nyo, ha? Madalas yung sa foot. Clear tayo. Madali lang yung robbery. Nahirapan lang kasi nung hindi kasi nag-aaral ng college. Ngayon, pag hindi pumasok ng robbery, ibig sabihin wala tong foot at wala ring biyak. Automatically, the crime is only theft. Very basic. Kaya nga dapat i-master talaga muna is robbery. Tsaka lang tayo magkakaroon ng theft. Simpleng-simple lang yung theft. Tatlo lang elemento niyan. Meron kayong intent to gain? What else? What else? Unlawful. Ayan. Siyempre, nandito pa rin yung konsepto nyo ng ganito. Taking. So nga lang kailangan, siyempre, unlawful. What else? Siyempre, there is a personal property belonging to another.
Okay, ganun pa rin. Ito, may personal property na belong sa ibang tao. Property belonging to another. Hindi nyo pwede nakawin yung sarili nyong gamit. Kailangan lagi sa ibang tao. Belonging to another. Dapat nga, master to ng mga crime yung theft. Okay. Sa ibang bansa, tinatawag naman tong larceny. Okay lang yan. May makita kayong term na larceny, that's also theft. Larceny. Kaya nga nung nag-aaral tayo nung nakaraan, di ba meron tayong single larceny rule. Nalala pa yung nagnakaw ng mga manok. Niyako isang manok doon, ninako isang manok, sinako pa yung ibang manok sa ibang bahay. Now, what is very important again here is the word again, taking. Yung personal property belonging to another nyo, again, paano kung ganito? O ninakaw ko yung cellphone ni Patawig, eh si Patawig magdanakaw din. Ninakaw niya yung cellphone niya sa akin. Will there be a crime of theft? Oh, anong crime yon? Impossible crime yun kung naalala nyo. O, katulad nino, yung kinasuhan ng qualified theft, yung People versus Jacinto nyo. Nalala ba? Yung nirimitan siya ng cheque ng kanyang customer, kaso nga lang, dineposit niya yung cheque sa kamag-anak niya, tapos nalaman ng may-ari ng bangko, ng account, kinlose yung cheque. Hindi wala siya makukuha. Eh, kailangan may taking na personal property talaga. Now, theft is only, tawagin nyo lang ganito. Pwede nyo naging term na simple taking. Kasi walang violence or intimidation against person, tsaka walang force upon things. Kaya tinatawag dyan simple taking. Ngayon, yung mga bata rito, litong-lito na naman. Kasi madali na naman yung theft eh. Pag nanakaw naman talaga eh. Now, to set an example. What if may nadampot kayo dyan na 500 o 500 pesos? So sabi ni Patawig, naku, blessing, wala na akong allowance. Ubus na yung aking pangkain. 500 pesos. Dinampot niya. Is there a crime committed? That is theft. Tandaan nyo, ha? Mababasa nyo ngayon yun doon. 308 Maring Sol. Makikita nyo yan doon sa may second paragraph yata or sa dulo ng paragraph ng theft nyo. Sige, Maring Sol, pakibasa muna para okay tayo. Sige, banat. Any person who having found the property, see? deliver the same to the local authorities or its owner. Oo, kailangan, hindi pwedeng dapat wala po, finders keepers na term. That is the crime of theft. Hindi porkit iniiwan niya dyan, kinuha mo, para sa sakyan lang yan eh. Sipin niyo sa sakyan, di ba pinapark? Pag kinuha mo, hindi karnaping. Theft na yung dati, originally, qualified theft dati yun, pero amended na eh. Nakuha niyo ba muna? O yung motor mo, iniwan mo rin lang. Ay, tangin na, dadamputin mo, sira ulo ka. Ganun din yung mga ibang gamit nyo. O yung pera na iwan lang dyan, huwag mong damputin. That will be a crime of theft. Nakuha ba muna? So another thing is, akala natin taking. Isasama nyo ngayon dito, pag theft, is having found a lost property. That is also theft. May taking pa rin dyan. O, tandaan nyo ito pag naging pulis kayo. Pag sinabi niya na walan siya ng gamit, ano yung bablatter nyo? Theft ka agad. Theft na yan. Basta nawala yung gamit, automatic yan. The crime is theft. Nakuha pa muna. Baka ano pa yung blatter nyo. Theft na rin po yun. Having found a lost property. Ngayon, etong theft nyo, kailangan ko i-thin her line. Kasi yung word yung taking, kadugtong niya tong word ng ganito. Magkamukha talaga kung papansinin niyo. Taking at giving. But giving is on the crime of stafan. Example, ayan. Kaso nga rin, amended na rin ngayon eh. Pero okay lang. Luma pa naman sa board niya eh. Kunwari, kumain kayo dyan sa may parisan. Hindi ka nagbayad. What is a crime committed? What's a crime committed? O, istapa yun. Kasi there is an act of giving. Binigay sa'yo pagkain eh, tartado ka. Hindi mo binayaran. Istapa. Nakuha niyo giving, from taking, yung mga ginagawa niyo, ayan yun. Order ka ng order, isa pa po kanin, tapos di mo binayaran. Yan. Sino? George. Grabe. Estapador. Nalimutan lang ba? Stop. Hindi pwede. Ang spontaneous resistance nyo, pwede nyo lang gawin yun bago ka mag-attempt. Pag tapos na yung crime, tapos kunwari binayaran mo, consummated na yung crime. O, diba?
Dapat ina-apply nyo, inaaral yung spontaneous resistance sa attempted. Pero balik muna tayo rito. Balik na natin kwento para maintindihan nyo kay Patawig muna. Si Patawig nakakita again ng 500 peso bill. Ano ba dapat gawin ni Patawig? Alam niya, ay naku, tep pala to, hindi pala blessing to, crime to, crime. Blessing, crime. If you have found the lost property, kailangan sinabi ni Maring Sol. Anong gagawin Maring Sol? After having found the lost property, shall? Kanino? Okay. Kailangan hanapin mo to. Patawig. Local authorities tsaka yung lawful owner natin. Ang problema, hindi talaga natin malalaman madalas yung lawful owner niyan. Oh, kanino to 500? Tapos hindi pa sigaw, sabi pa, kanino to 500? Pabulong. Wala talaga lawful owner, putangin na tep yun. O nagagawin yan. Kaya nga meron po tayo kada munisipyo at mga city nyo. Meron tayong mga opisina yung tinatawag yung lost and found. Meron yan lahat. Meron po. Madalas yung mga tao, itong problema, pag nakakita ng mga gamit yan, kanino ba sinasauli? Madalas pupunta yan dito. Siyempre gusto magpasikat niyan eh. Putang ina. Gusto ma-vlog eh. Pupunta yan dyan. Ayun yung common na ginagawa, diba? Punta kay Tulpo, mga ganyan. Sir kasi ganito po eh. Gusto pa mong sumikat, putang ina ka. Ang pagtulong dapat hindi lang pinapakita yan ng kaliwang kamay mo. Kung gumalaw yung kanang kamay mo, dapat hindi yan nakikita ng kaliwang kamay mo. Tangina, hypocrite yung mga ganyan eh. Yung mga nakakamera, tapos tutulong. Hypocrite. Balik tayo rito. Ngayon si Patawig, syempre, kunwari hindi niya panabasa yung Article 308 natin at paragraph 1, doon sa bandang dulo. Sinauli niya muna rito. Radio station. Ngayon sinauli, sabi ng radio station, naku, thankful. May nagsauli na gamit dito, babawasan ko ito 500 pang merienda. What is the crime committed now? Tingnan natin. Tingnan nyo. There's an act of giving. Binigay na ni Patawig yun dun. Entrusted na. The crime is estafa. Sabi ko sa inyo, magkamukha nga to. Ngayon si Patawig nagkamali siya, hindi niya sinauli sa lawful owner o local authorities. Pwede ba maging liable ngayon si Patawig? The answer will be no. Because there is a good faith. At wala siyang personal property nakuha. Niya, sinauli niya. Ang problema nga lang, mali yung sinaulian niya. Saan dapat magsauli? Local authorities. Meron kayo lost and found yan? Paano ngayon? Sabi Patawig, local authorities, hindi ko alam na may lost and found yung mga munisipyo eh. Punta na lang akong police station. Sinauli ngayon ni Patawig kay Officer Lunggao. Sabi ni Lunggao, naku, blessing. Merienda na to eh. Siyempre pag dumaan sa police yan, bawas yan. Oo. Pinamerienda ni Lunggao ngayon. What is a crime committed by Lunggao ngayon? Nako, yun ang problema nyo. Malversation na ngayon. Because that 500 will become an evidence. That will be a public fund and property. Napaka-tricky kung titingin nyo. Nagigets nyo muna? Dali lang, kalma lang kayo ha. Wala pa tayo sa staff at saka ha. Pinapakita ko muna sa inyo, ay, kamukha nga yung taking. Akala madalas yung taking na interpret as giving. Taking lang talaga. Dapat kinuha talaga. Then having lost a found property, dapat isauli mo sa local authorities or owner. Pag hindi mo sinauli, may taking na rin yung kinuha mo na rin yun. The crime will be also theft. Dito muna tayo. Mamaya na yung stahan nyo. Bitinin ko muna kayo. Mamaya na yung stapan nyo. Madali lang yan. Tsaka malversation. Kamukha rin yung dalawa na yan. Now, yung theft nyo, pwede ito maging ganito, Paisa. May ganito kayo yung theft po. Qualified. Diba Maring Sol? Saan ka na ba? 309 na. 310. Penalty 309 na. 310 everyone. Punta kayo dito. Marami pong listahan dyan at amended na po ito. Ang daming special penal law na nag-amend dito. Dalang isa-isahin natin ano ba yung pwedeng maging qualified theft. At may inaral kayong una niya doon sa aggravating circumstance nyo na babanggitin ni Maring Sol. Maring Sol, what constitutes a qualified theft? The crime of theft shall be punished by the penalty of next If committed by a domestic servant, Ops, tingin dito.
Domestic servant. Bakit kaya naging qualified? Abuse of trust and obvious ungratefulness. Pwede yung dalawa na yun. Nagiging qualified theft. Alam niyo naman to mga domestic servant. Pwedeng driver, katulong, hardinero, boy more, anything. By reason ng relationship as employee-employer, there will be an abuse of confidence. Alala pa? Yung term nyo, katiwaldas, ano pa? Bantay sa lakay. Gwardiya. Yung mga yun yun. Ano pa? Sige pa. Or is the property stolen with a motor vehicle? No. Tapos ano? Mail matter. Domestic servant. Okay na yung domestic servant. After that one? Or with grave abuse of confidence. Okay. Ayun. Yung gusto ko muna yung punto. Abuse of confidence. Ibig sabihin. Nakakalito yung isa. Paano tong word na ito? Katabi niya nung nag-aaral ka ng aggravating. Meron kayong inaral na ganito, di ba? Obvious. Ano? Ungratefulness. Example nyo, si Sol, tsaka si Alejo, live-in partner na silang dalawa. Live-in partners. Sabi ni Alejo kay Sol, babe, nandiyan sa ilalim ng kama natin yung 500K. Tagal ko nang inipon yan. Kahit di ka pa dumadating sa buhay ko. Pinag-ipunan na kita. Nandiyan yung 500K, ha? Iwan ko muna dyan. Anong ginawa ni Sol? Puta kayo na. Dinuhod yung 500K. Sumama kay ibaling kamaya. Hindi iwan si Alejo. Puta kayo na, super broken ka na naman, Leo. What is a crime committed by Sol? Wala namang employee-employer. Kasi pag abuse of confidence, employee-employer dapat yun. What's a crime committed? Qualified theft pa rin. Obvious ungratefulness. Pag yung mga kamag-anak nyo nakitira sa inyo tapos sinanakawan pa kayo, yun. Qualified theft pa rin. May relationship Hindi na ngayon 500K kawawa. Sumama sa iba. Ay, nakakawa. Ko muna, kaso mamaya may exemption yan. Doon ko nalito itong mamaya sa 332, ha? Relax mo na, bibitinin ko muna ulit. Dala, balik tayo. Sige, Maring Sol, ano pa? Or if the property stolen is motor vehicle. Originally, ang pagnanakaw po ng motor vehicle is qualified theft. Kaso ang dami na pong amendment. At alam ni Apin. Kasi hawak ng kaso ng kuya na nakaranto What is carnapping law? Apin? RA? Bagong 10, 8. Isa nakakatulong din pagka inuman mo yung mga police. May matutunan ka rin 10, 8, 8, 3. Dapat ganun, pag inuman kayo, may magigain kayong knowledge. Yung magyabangan. Na-adapt ko, katulad ng tiga mo. Sa inuman mo lang nalaman yun, di ba? Inukwento ko si Kuya mo yung kaso niya Tortado pa ito nangyari ito sa Binangonan. May yung kuya ko yan, kasi yung babayaw mo, di ba? Yung bayaw niya kasi investigador. Kinasuhan niya ng karnaping yung tao. Gago tong piskal. Ayaw tanggapin yung karnaping. Sabi ng piskal, dapat kinaso mo qualified theft. Wala na po sa qualified theft to. Diyos ko, special penal na to. Paano pag nangyari sa totoong buhay niyo yun? Yung piskal mismo, putangin na, nag-law school yun. Kakilala pala kasi yung nagnaka, putangin na. Kasi pa-dismiss yung kaso, irregular filing na lang. Paano gagawin nyo? Explain nyo. Sir, amended na po yan. Kunwari na magpapanggap lang yun na hindi amended Lagyan nyo ng bayag din yung katawan nyo. Dapat laban ka, piskal ka tang ina ka, qualified theft na yan. R8 yan? 3 yan. So sabi mo qualified theft, tignan mo, basahan mo libro. Diba? Ang nangyayari sa totoong buhay, wala tayong magagawa. Minsan may mga tarantadong piskal Ang naman piskal. Wala tayong magagawa. Napakalinis ang gobyerno natin. Diba walang korupsyon ng Pilipinas? Wala. Malinis to. Ayun yung gusto nyo pasukin pati. Malinis yung papasukin nyo trabaho. Criminology nga Anong galing yung word crime? Malinis yung trabaho nyo. Napakasaya rito. Lahat ng dumi na buong mundo, malalaman nyo. Mas kawawa yung mga nag-crib. Balik tayo rito.
Wala na po sa hindi na qualified theft. Anyways, paano nyo muna i-consider na ganito? Kasi ito lang pwede maging subject niyan eh. May ka mag-aaral kayo ng traffic, yung RA 4136 nyo. Doon naka-define yan. A motor vehicle. Eh paano kung ganito? O si Apin, ang trip niya nakawin, bulldozer. Bulldozer, gusto niya malaki. Basta carnapping. Arantado, no. That is not classified as motor vehicle. Silipin muna natin everyone para hindi kayo malito. Galing galaw, sino nag-traffic sa inyo? Hindi ba ako? Hindi, sir. Kailangan natin kayo ng traffic. Hindi ba? Anyways, you will see the definition of motor vehicle under RA 4136 nyo. At makikita natin dito sa section 2 yata or 3. 3 yata, dali lang. Bagal naman ito, inayok na lupig. Guys, official kasi. Ayan, nasa section 3, kitang-kita agad yung term na motor vehicle. Later on, magta-traffic din kayo, may tindihan nyo to. Pag dinefine ng motor vehicle, dapat pinopropel. Pag sinabi niyong propelling, ibig sabihin mayroong gasolina. Nagkakaroon ng product of combustion, may sinusunog na gasolina. Another question, what if kung ninakaw nyo is e-bike? Or electronic vehicle, uso na ngayon yan. Will the crime, what will be the crime? Hindi rin motor vehicle, theft na lang din po yun. What's the reason? Hindi sila nagpo-propel. At itong mga to, yan, except, hindi sila motor vehicle for the purpose that they are defined as only an equipment. Yung like your bulldozer is only an equipment. So the crime there is only theft. Oh, like that one. Road rollers. Ayun yung ano niya eh. Meron sa mga ano niyan, kalsada niyo, makikita niyo yung nagpipipik mismo ng kalsada. Ayan. Trolley cars. Ito makikita niyo madalas doon sa mga mayayaman sa golf course. Trolley cars. Kung alam niyo lang yung nagbabumper eh, yung ano, yung sa mga Enchanted Kingdom, nagbubunggan trolley cars din naman din eh. Pero hindi yung motor vehicle, street sweepers, wala tayo sa Pilipinas niyan, si Mano-Mano rito. Sa ibang bansa, may sasakyan yan, pangwalis lang ng daan. Sprinklers, may ganyan. Sa atin yung butas sa truck lang eh. Yung butas sa truck. Tapos ay sprinkler yung madidiligan na yung mga halaman na daanan. Ay, ganun lang ginagawa eh. Pero may sprinkler sa ibang bansa yan, yung ano, nagdidilig doon sa mga island sa daanan na may mga halaman. Makikita nyo doon sa Makati, meron yan. Lawn mowers, yung taga-talbos ng mga damo. Sasakyan din yan, mukhang sasakyan. Oh, ito yung binagit ko, bulldozer. Graders yan, dug-dug-dug-dug-dug. Yung pabutas ang daan. Forklifts, sa mga kumpanya makikita nagbubuhat ng mabibigat na gamit. Amphibian trucks, ito makikita nyo sa Coast Guard. Pwede sa lupa, pwede sa tubig. Yung barkong may gulong. Cranes, ayun yung ano, nasa taas sa mga building, makita nyo nagaganon. Pati kayo sa mga Meralco, cranes yung tawag. Hindi sila consider as motor vehicle. Therefore, pag hindi po motor vehicle, ano nyo kagad, the crime is only theft. Nakuha ba muna? Oh, medyo cute yun. Ayan, yung pag nag-traffic kayo, kaya nga sabi ko kadugtong ng CDI talaga itong bukto nyo eh. Oh, dali ang pa tayo. Sige pa, Maring Sol, ano pa binanggit? Oh, wala na itong motor vehicle natin, ha? Carnapping law na po ngayon. We have the new carnapping law, which is 10883. Okay na? Sige, Maring Sol. Mail matter. Oh, ito. Saan nyo ba makikita itong mga mail matters nyo? Madalas po ito nasa sa post office. Yung mga sulat na marireceive nyo. O, pag pumasa kayo sa board exam, makaka-receive kayo yan, yung board rating nyo. Pumasa ka man, bumagsak. Makikita mo yung papel yung kulay green. Mga mail matters sa post office. Hindi pwede kasi ano yan eh. Pag binuksan din, may kaso rin yung mga postman nyo. Hindi pwede. Lalo na pag nakawin yan. Kasi dati, ba't ginawa qualified theft to? Napaka-importante kasi ng communication nyo. At dati, ganyan lang yung means of communication natin. Sulat. Anong importansya nito? Bakit naging qualified theft? Tandaan nyo to, communication is the backbone of any type of operation. Huwag lang patrol, ha? Communication is also the backbone. Hindi na po yung patrol na alam nyo. Backbone niya, napaka-importante niyan.
mag-aaral kayo ng intelligence. Napaka-importante niyan. Diyan nasisira una yung mga plano. Communication. Sige pa. Maring Sol. Or large cattle. Okay. Etong large cattle nyo, wala na rin po to dito. Nung last board exam, it's 2023, napaka-latest lang. Etong large cattle nyo, pinalitan ni Atty. Gabaw, mahilig siya sa terminology, kaya nga pakiusap ko sa inyo, lagi kayo mag-dictionary. Lamang yung ma-dictionary. Palawakan nyo yung vocabulary words nyo, dapat araw-araw nga may bago kayong 10 new words na matutunan ba sa sarili nyo. Si Atty. Gabaw nakaraan, gumamit ng ganito. Ano ba itong bovine? Tingnan nyo, paano paggaganyan na ginamit? That is also the large cattle. Bovine. Diba, paring Alejo. Alejo, pacheck ka ako. Dictionary. Maka-apple ka pa naman. Sa'yo ba yun, apple? Alejo? Wow, mayaman. Rich kid, arcade. Ano ba tawag dyan? iPad? Ano naman? Ano yan? Pang ilang generation na yan? 8? 9? 10? Oh, putang ina. Mayaman talaga. Mahina 70K dun sige, ano? Ay, Alejo, putang ina. Tagal na ng commercial ko. Ay, wala ka pa rin. Nakasab mo? Ano marinig na iba? Ayan, ox or cow yung binanggit. O, yun yung mga large cattle nyo. Dito sa Pilipinas, ano makikita nyo mga large cattle? Baka. Ano pa? Kalabaw. Carabao. What else? Kabayo. Kasama yan. Ano ba yung English sa kabayo? Alam ko red horse eh. Horse. Ano pa? Ayun, may mga lahing horses niya, may mga stallion. Ayun yung maliliit, yung malalaki, litro. Iba yun. Stallion, litro, 500. Hindi. Ulit tayo. Ito yung makikita nyo. Pag pumunta kayo ng Tanay, doon makikita nyo, doon sa Rambles. Yung mga ano doon, alaga sila doon. Isa may bull, ayan. Mayroon din tayong bull. Yung mga asyendero nga lang to, yung mga cowboy nyo talaga. Bulls. Malalaki ha, kahit ano yan, basta large cattle. Huwag yung sasaming kambing ha, tsaka yung donkey. Okay na lang si donkey doon sa Shrek. Yung maingay. O, hindi kasama yun ha. Si donkey nyo. Ngayon, trivia para maintindihan nyo. Kasi tinatawag na ganito yan yung mga ano nyo, mga hayop sa ain-ain ba? Literally mean ass. Puwet ba? Puwet. Yung mga hayop kasi, pag nagkakamustahan sila, the form of greeting is aamuin yung puwet. Kaya ngayon mga pusa nyo, tinatawag din feline. Aso, ano tawag nyo? Sige nga, canine. Yung canine nyo po, tangina, huwag isipin canine, yung pang-aso lang na pang mga airport, yung mga ganun ha. Lahat yan canine yan. Training yon yung canine unit. Nakuha nyo? Canine, mga ano, wala sa tao ha. Siyempre pagkamustahan natin, handshake, ayan. Pag sa mga ayop kasi mga puwet. Okay, ba't tinatawag na asinine like donkeys? Asinine. Mga ass. Kaya para matandaan nyo. Mga puwet ba, ganyan yung kamustahan nila. Huwag sa tao ha. Walang personine. Person lang. Okay, tayo dito. Ngayon yung large cattle nyo, wala na po dyan. It's now PD 533. Oh, buti pa yung mga yan. Tendensya, may ingit ka rito. Buti pa itong mga ito, may birth certificate. Ay, si Tendensya, wala pa. Ayusin pa. Tangina yung mga large cattle natin, mga bubay. May certificate niya ba? May birth certificate. Hindi nyo pwedeng nakawin basta-basta yan. Nakuha nyo. Kaya meron kayong anti-cattle rusting law na tawag po eh. Anti-cattle rusting. Ayan na yung title niyang PD 533 nyo. Pag nagdako na ngayon yan, hindi na qualified TEP. Ngayon na po is PD 533. Anti-cattle rusting law. Uso yan dito sa amin. Marami kasi mga baka rito eh. Misa may mga ano dyan, yung mga mangkakatay. Ano tawag yung pag mga kakatay, mga butcher?
Ano matador, ayan. Gago to mga to. Diyan nila mismo kakatayin, tapos iiwan na lang yung mga ibang parts. Anti-cattle rusting law yun. What if ganito ang ginawa ng matador nyo? Ang dinukot niya lang, trip niya lang, isang paa lang. Ninakaw niya isang paa. Puta, tinanong dito nung August 2023, kaso baboy yung tinanong dun eh. Paano pag ginawa mo isang pata lang ng baboy? What is the crime committed? The crime is only theft. Ngayon, pag baka kinuha mo, yung paa lang, that's anti-cattle rusting law. Nakuha nyo? O pag kambing ninakaw mo, theft lang yun, ha? Kailangan dito, bovine, large cattle. Makalir tayo, ha? No, tweet, gagot si Torrico po, kakaiba yung tinanong eh. Tangina kinuha yung pata ng baboy. Nandito tuloy yung mga bata kung anong crime. Theft yun, ha? Theft. Paalam ng baboy, tangina tanong yan. Isa ba uululi ka pa eh. What else? Ano? Maring Sol. Consists of coconuts taken from the premises of the plantation. Coconut. Ang cute, no? Naalala niyo yung tinanong ko sa inyo noong nakaraan? Sa discussion pala natin yung magnakaw ng buko. Saan dapat nakawin? Pag ninakaw nyo na yung nagtitinda dyan ng buko, yung sumabuko Diyos nyo, theft na lang yun, ha? Kailangan kunin nyo sa farm, ibig sabihin. Plantation. O kaya, nasaan dapat? Nasa puno pa. Coconut tree. O yan, may buko kayo dyan, diba girls, sa harapan nyo? Pag ninakaw nyo, disqualified theft. Kawawa. What's the reason? Noong unang panahon kasi, number 1 producer po tayo na coconut. Nagawa na tayo ng bandang Mexico rin ngayon eh. Tsaka ng mga Indonesia. Sila na ngayon ang number 1 eh. Tayo dati, number 1 tayo. Kung titignan nyo, pagpunta kayo ng Quezon, tsaka mga ibang part ng Pilipinas, lalo Marinduque, kuprahan talaga yung ano nyo, puro buko. O ayan. Number 1 producer tayo ng coconut. Kaya naging qualified theft. Okay na? Kailangan sa plantation, ha? Pag yung coconut, ninakaw na doon sa may palengke, theft na lang yun. Next one, Maring Sol, ano ba? Or fish taken from a fish pond or fishery. Fish pond dapat galing or fisheries. Or pond. Hindi to aquarium pakiusap, ha? Hindi ko sa aquarium theft na lang yun, ha? Yung pan, makikita nyo rin sa mga probinsya. O yan, minsan di naman fish pond tinatanim to rin. Inaalagaan, minsan hipon. O yan, yung mga hipon. Kailangan pan, ha? Kasi Marinduque, nanghuli kami ng mga, kakaiba yung hipon nyo doon, may kamay. Yung, ano ba tawag nyo doon? Ayaw ko sa nila, yung hipon nila may kamay. Nakaka-hybrid yung hipon nyo rito. Iba yung crawfish, alam ko yun. Ewan ko na tawag yun sa Marinduque. Nahuli kami nila Joni nun eh. Hindi lobster yung palaki. Basta, ang mga inalagaan niya sa mga pan, mga lobster, crabs, hindi lang fish na literal, ha? Kaya pag nagnakaw kayo sa mga fish ponds na mga ganyan, qualified theft na rin, ha? Pero kung sasapa ka lang, okay lang yun, natural naman yun eh. Pwede mo kunin yung mga yun. Kaya sa Laguna yata marami rin eh. Mga ponds, mga fish pond, marami rin. Huwag yung sasabihin yung pad na dito, lalo yung sa mga pililian nyo, putay na bawal yun. Yung binabakuran nyo. Sa alaala. Yung binabakuran nyo yung lawa. Ano ba tawag yun? Hindi to clean siya, pan dapat literal. Kasi natural resources na yung pag nandun. Bawal nga yun eh, bakawan. Bakawan ba term? Ayaw ko, bakawan di term nila. Nakuha mo na fish pond, ha? Fish pond. Yung sa palengke na sa aquarium ng mga tilapia para live yung binibenta, theft na lang yung pag kinuha mo dun. Madalas kasi tilapia bango sa inyo mga pinapande. Sige pa, Maring Sol. Or if property is taken on the occasion of fire, earthquake, typhoon. Ayan. Anong term nyo dyan? Ganito na lang. Ayan. Naalala nyo pa yung kinuwento ko sa inyo sa Yolanda victims? O diba, niransak nila yung mga grocery store. Puta, hindi naman grocery pagkain kinuha nila dun eh. Pati mga TV. Nakakainin mo yung TV.
Ang mga tao. Looting na talaga yun. Pag sa calamities yun, the term is also looting. Yung pagdanakaw dito, looting. Kahit nung war, katulad ng mga sundalo nun sa Marawi, puta kinuha nila yung mga ginto ng mga Islam. Yung mga Moro brothers na, looting din yung qualified theft. O bumbero ka, puta na, imbis na dinudukutan mo pa yung sinasalvage mo yung bagay. May salvage na tawag sa arson, ha? Ayun yung protecting the property. Pero kung kinukuha mo, ninanakaw mo, that will be qualified theft pa rin. Any calamities yan. Alam niyo na, including war. Meron pa ba, Maring Sol? Vehicular accident. Ito. Parang calamities din to, pero ilagay nyo rito. Kung na-aksidente na, puta, kinuha mo pa yung mga bagay sa sasakyan. Katulad dito, sa Antipolo, madalas may tumatawag dyan ng yung mga truck ng mga beer. Putang ina, kinukuha pa ng mga gago. Humanity to, bumalik na humanity. Akala mo tinutulungan, puta, ninanakaw yung mga beer. Aksidente, yung mga bigas. Ayan. Aksidente. Ay. Qualified theft din. Tado yung mga Pinoy noon, aksidente na, kinukuha pa yung gamit. Lalo yung sa Quezon, doon sa may tumumba doon nakaraan sa Quezon eh. Doon sa bituka ng manok na daanan. Punta ng gumaka. May tumawag doon na yung mga beers. Dinukot din nila eh. Qualified theft yun. What else? Meron pa? Okay. I-term na natin dito na lang. CDM pag sa mga crime. Civil disturbance management nyo. Mga riot, rally, ayan, diyan ka dumukot. Qualified theft pa rin. What else? Okay, wala na. So those are your qualified theft natin. Clear muna tayo. Nagiging qualified lang, ito yung listahan nyo. Pag wala na rito, this will be only simple theft natin. Okay? Madali lang yung theft. Basic lang yun. Clear tayo. Okay. Ngayon yung theft, ang kamukha talaga, itong crime na to. O tinatawag yung swindling. Swindling or stuff. Okay, palito ha? Ngayon, mahirap tong swindling or staffa nyo. Ano ba yung 311 mo? Ganyan mo na natin iba. Property of National Library Ito, everyone, dali lang. Bago tayo pumunta rito, may mga iba pa palang theft. Ito, everyone, daanan na lang natin ha? 311. Everyone, 311. Theft of the property of the National Library and National Museum. Alam niyo naman yan. Nakapunta na ba kayo National Library natin? Sa Manila. Halos kalapit lang ng Rizal Park din. Saka meron tayo doon, National Museum din. Pag kinuha yung mga yun, kasi malabo talaga magkaroon ng unlawful entry doon. Sa reason, public place talaga eh. O ngayon pag kinukot yan, the crime is only simple theft.